Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa ating lahat at higit sa lahat sa ating Panginoon, sa ating mga kapatiran, sa kanilang mga tahanan at ganoon din po sa mga kapatiran at mga kamag-anak namin dito sa Nasugbu, Batangas. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa ating lahat. Ngayon po tayo po ay magsisimula na sa kanyang gawain at purihin po ang ating Panginoon dahil sa kanyang kabutihan sa atin, sa kanyang patuloy na pag-iingat, magbasa ng salita ng ating Panginoon sa awit 96 para po sa pagsisimula sa ating pananambahan sa ating Panginoon. Sabi po dito sa kanyang mga salita sa awit 96 verse 1 to 3, purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Si Yahweh ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Awitan ng Panginoon, araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ipahayag ang dakila niyang mga gawa. Amen. Purihin ang ating Diyos. Ngayon naman po tayo po dadako na sa ating pananalangin sa ating Panginoon. Purihin ka o dakilang Diyos. Tunay God na ikaw ay mabuti, ikaw ay dakila, Panginoon. Salamat Lord sa patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Salamat Lord sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng protection, Panginoon. At sa oras na ito na muli kami, Panginoon, na makadulog sa inyong sama-sama. Salamat po dakilang Diyos. At sa oras na ito, anumang nakikita mo na mga pagkakasala sa amin, mga pagkakamali, anumang karumihan, Panginoon, na aming nagawa sa aming pananalita, sa aming kilos at mga isipan, Panginoon. Hinihiling namin, O Diyos, na patawarin niyo po kami sa lahat ng ito at tulungan po ninyo na maging mabuti kami at karapat-dapat sa iyong paningin, Panginoon. Lord, salamat Panginoon sa kapatawaran at sa paglilinis na iginawad mo sa amin. Patuloy namin dalangin na samahan niyo po kami, Ama, na yung banal na Espiritu. At Lord, dalangin ko, Panginoon, na ikaw po ang manguna sa amin, Lord God. Pangunahin niyo po ang lahat ng gagamitin mo sa gabing ito. Ang aming pastor na magbabahagi na yung banal na salita, ang yung mga salita na aming pagbubulay-bulayan, pagpalain po ninyo at magbigay ito sa amin ng kalakasan, spiritual, Panginoon, at magamit namin sa araw-araw, Panginoon. Lord, ikaw nga po ang madakila sa buhay namin. Maraming pong salamat. Pagpalain niyo rin po yung mga anak na kasama namin sa oras na ito. Kayo pong patuloy na tumugon ng kanilang mga pangangailangan, yung mga panalangin kahilingan nila, Panginoon. Ikaw rin po siyang umabot ng lahat ng ito, Panginoon. Sino mang may karamdaman, we pray God ang kagalingan, O Diyos. Salamat Lord sa kapatawaran at paglilinis na ginawad mo sa masaganang pagpapala na patuloy na ipinaparanas mo sa amin. Ganon din ang aming bansang Pilipinas, dalangin din namin na kahabagan po ninyo, lalo na sa panahong ito, Panginoon. Tulungan niyo po ang aming bansa, Panginoon. Lord, sa anumang kaguluhan, ikaw nga po ang mag-control ng lahat ng ito. At tulungan po niyo aming Pangulo at lahat ng nanunukulan sa aming pamahalaan, na magkaroon sila ng takot sa inyo at magampanan nilang lahat ang mga tungkulin na ipinagkatiwala mo sa kanila. Hinihiling namin, Lord, ang protection mo po sa aming bansa, sa lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon, maging sa anuman sakit, sakit at kalamidad, O Diyos. Hinihiling din namin na kayo po ang tumugon ng pangangailangan ng bansang ito, Panginoon. Wag po ninyo kaming pababayaan, ikaw lamang, Lord, ang tangi naming pag-asa, tangi naming sandigan, O dakilang Diyos. Lord, yun din ang bansang Israel, dalangin din namin ang guidance and protection po sa iyong bansa, ang pagpapala, ang iyong gabay, ang salvation, Panginoon, ang healing and deliverance ay maranasan ng iyong bayan. Anumang sitwasyon nila ngayon, patuloy mo po silang samahan at ipagtanggol, Panginoon. Lord, sa iyong mga kamay nga namin sila tinatagubilin. Maraming pong salamat. Praise God. Magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Panginoon. At ngayon po tayo po ay dadako po sa pagsamba at pag-aawit. Wala na ngang ibang katulad mo. Wala na ngang ibang hihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala na ngang ibang katulad mo. Lagi sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala na ngang ibang katulad mo. Wala na ngang iba. Wala na ngang ibang katulad mo.
wala na ngang ibang higit pa. Nagtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala na ngang ibang katulad mo. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo, Diyos na makapangyarihan, magpagkailanman. Praise God. We praise your name, Jesus. Ngayon naman po ay patuloy po nating sambahin ang Panginoon, awitin po natin yung pangalan mo, at itaas po natin ang pangalan ng Yesu Kristo. Saan manggagaling ang tulong ko, Panginoong Jesus? Ako ay dinggin mo, pag-asa ko ay sa iyo. Magtitiwala ako, pag-ibig mo lagi ang sandigan ko. Saan manggagaling ang tulong ko, Panginoong Jesus? Ako ay dinggin mo, pag-asa ko ay sa iyo. Magtitiwala ako, pag-ibig mo lagi ang sandigan ko. Pangalan mo ang tatawagin ko, Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Sa bawat sandali ng buhay kong ito, Panginoong Jesus, di ka nagbabago mula noon at ngayon. Kapag ka sa pangako mo, pag-ibig mo lagi ang sandigan ko. Pangalan mo ang tatawagin ko, Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Pangalan mo ang tatawagin ko, Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, hatid mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Panginoon, hatid mo'y pag-asa. Jesus, ikaw, Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, hatid mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Panginoon, pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko.
kalakasan ko. Pino ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Jesus ako ay ko. Purihin ka, O Diyos. Lord, we praise you and we glorify your name, Jesus. Pinupuri ka namin, O Diyos, at kami pinapasalamatan lagi. Marapat ka lamang itaas sa aming buhay, Panginoon. Lord, we thank you and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. So tayo po ngayon, dadako po salita ng ating Panginoon. At kung kayo po may mga Biblia, please offer. Ngayon dadako po tayo sa chapter 2, verse 12 hanggang verse 4. At ito po ang salita ng Panginoon. Ang sabi po ni Apostol Pablo, hindi sa natamo ko na o ako ay naging ganap na. Inangkin ako ni Kristo Jesus para sa isang layunin at nagsusumikap ako upang aking maangkin ang layuning iyon. Mga kapatid, hindi ko binibilang na angkin ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko na ang mga bagay na nasa likuran ko at pinagsisikapang maabot ang mga bagay na nasa harap ko. Pinagsisikapan kong maabot ang hangganan ng takbuhin para sa gantimpala ng mataas ang pagkakatawag sa akin ng Diyos na kay Kristo Jesus. Ang Diyos mo magpapala sa kanyang buhay at banal na salita. Yung topic po natin ay may pamagat pong press on toward the goal. O yung sabihin natin po yung new goal. Ngayon, kung mapapansin po natin itong sulat po ni Apostol Pablo po para po sa mga Christian po sa Pilipos, dito po ay binibigyan din po ni Apostol Pablo yung kanyang layunin po ngayon sa buhay na ito dahil siya po ay na kay Kristo Jesus na. At yung layunin ito na ibinagkaloob po sa kanya ni Kristo Jesus, sabi sa Biblia, ito yung layunin ngayon na kanyang pinagsusumikapan na kung saan ay maangkin at pagkatapos ay kanyang ginagawa po sa buhay na ito. Kaya naman po makikita po natin dito, no, katulad ng laging pinapaalala po sa pamamagitan ng kanyang mga salita, na kung meron man daw po siyang buhay sa buhay na ito, siya po ay nabubuhay po sa pananampalataya kay Kristo Jesus na nag-alay ng kanyang buhay sa kanya. At dito ay mapapansin po natin, ang sabi rin po sa salita ng ating Panginoon na kung meron man siyang buhay sa buhay na ito, ang buhay niya ay si Kristo Jesus. At kung sabi nga pong ganyan, maging sa buhay na ito, maging sa kamatayan, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. So mapapansin po natin dito sa kanyang sulat na ito, kung mapapansin natin, hindi maiwasan po nung tayo po ay wala pa po kay Kristo Jesus, meron tayong kanya-kanyang layunin sa buhay at meron tayong mga ibig nating matamo sa buhay na ito. Pero mapapansin din po natin, nung tayo naging Kristiyano, sabi nga pong ganyan, ay nabago na po yung ating mga pananaw na ito. At katulad po ni Apostol Pablo, nagkaroon siya ng pagbabago ng pananaw sa buhay na ito. At kung meron mang layunin, ay hindi niya na yung layunin na kung saan ay kanyang tinatahak. Ibig sabihin, isinantabi niya yung kanyang layunin at naging pangunahin po sa kanyang buhay ay walang iba kundi ang layunin po ng Panginoong Hesukristo. Kaya naman po, sabi nga po, ito yung kanyang lakad. Ito ay ang pinagsusumikapan niya na kung saan ay may sakatuparan sa kanyang buhay. At katulad ng kanyang sinabi, ay inihantulad niya ang kanyang sarili sa isang mananakbo na kasali po sa paligsahan para manalo, ay kailangan sumunod sa mga alituntunin upang makamtan ang gantimpala. Ibig sabihin, hindi lamang po isinasabuhay niya ang layunin ng Jesucristo, kundi alam niya na darating ang panahon na siya po ay tatanggap ng gantimpala mula sa ating Panginoong Jesus. Doon po sa buhay na walang hanggan. Ngayon, ang tanong ay ganito po, paano kaya natin maisasabuhay sa buhay na ito yung layunin po ng ating Panginoong Jesucristo? Kasi napakahalaga po niyan eh. Dapat nga po, first things first, dapat makita sa ating buhay yung layunin po ng Panginoong Jesucristo dahil tayo po yung mga Kristiyano na. Hindi natatapos po ang pagiging Kristiyano sa pamamagitan po ng pagtanggap lamang po sa Panginoong Jesus. Kundi ngayon tayo Kristiyano na, may mga hakbangin po tayo ngayon sa buhay na dapat po natin gawin
at kailangan po yung layunin ni Kristo Jesus ang dapat po nating lakaran. Ngayon po, ang tanong ay ganito, papaano natin matatamo o may sasabuhay ang mga layunin ito ni Kristo Jesus? Ngayon, kung makikita po natin dito, may mga puntos po akong gustong ibahagi po sa inyo. Unang-una, we must stay focused on Jesus. Ang sabi nga pong ganyan sa Biblia, katulad nga po ng binabasa po natin lagi, according to Hebrews chapter 12 verse 2, sabi niya, looking away from all that will distract us, focusing our eyes on Jesus, who is the author and the perfecter of faith. Kaya yan ay isa sa mga paalala po sa atin ng salita ng ating Panginoon na para po may sakatuparan ang layunin po ng ating Hesus Kristo, dapat daw po ang focus lamang po natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, sapagkat siya po ang author, siya po yung pinakamay akda ng ating pananampalataya at siya rin ang dumadalisay po ng ating pananampalataya. Kaya naman po, first things first, sabi nga pong ganyan, laging itinuturo po ng Biblia na dapat ang focus lamang po natin walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. At sabi nga pong ganyan, hindi dapat mawawala po sa paningin natin si Jesus. At upang sa ganoon ay makapagpatuloy po tayo doon sa layunin po na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga, stay focused on Jesus. Now, kapag pinokus po natin ang ating mga sarili sa ibang bagay at hindi po kay Kristo Jesus, like for example po, ang focus natin trials, trouble, tribulation, kapag nandun po ang focus po natin, ang magiging resulta po nito, sabi nga pong ganyan, lalo lamang po tayo mamumroblema, lalo lamang po tayong sasakit ng ating mga ulo, lalo lamang po tayo magkakaroon ng kabigatan sa ating buhay, kasakitan, at hindi lamang po yan. Sabi nga pong ganyan, parang pinaglalaroan po yung ating buhay po, tinutos po yan sa hangin. Pero sabi nga pong ganyan, ang dala po nito, kapag inalis po natin ang ating pagtingin sa ating Panginoong Jesucristo, maaaring dumating po yung puntos na kung saan po ay mawala po tayo ng pag-asa, hanggang sa puntos mawala po tayo sa ating pananampalataya po sa ating Panginoon. Kaya nga po, napakahalaga po na tayo nakafocus po sa ating Panginoong Jesucristo. Now, pansinin po natin ito. Pag pinokus po natin yung ating mga sarili sa problema, ano kaya mangyayari sa atin? Hindi ba lalo lang po tayo magiging problematic? At hindi lamang po yun. Merong bigat para tayong dinadaganan po sa ating puso. At hindi lamang po yun. Merong sakit din tayong mararamdaman hanggang sa dumating po yung puntos na kung saan po ay hindi natin alam na kung saan ay para bang dumarating doon sa puntos na nawawala na po yung ating pagtingin sa Panginoon, yung ating pananampalataya, at maging yung ating paglilingkod. Kaya nga po, napakahalaga po. Ang problema hindi maiiwasan dumating po. Sadyang dumarating po talaga ang mga problema sa buhay. Yung mga suffering na sinasabi, mga tiisin na yan, hindi maiiwasan. Kahirapan, dumarating po yan. Talagang sadyang dumarating po yan. Pero ang pinakamahalaga, dumating man ito, dapat nakatingin tayo kay Kristo. May problema man, dapat nakatingin tayo kay Kristo. Kahit na po ano ang danasin natin sa buhay na ito, hindi dapat mawala ang ating pagtingin sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat yan po ang binabanggit sa atin ng salita ng Diyos, we must fix our eyes on the Lord Jesus Christ. At kapag ginawa po natin yan at sumunod po tayo sa alituntuning ito na sinabi po ng ating Panginoon, ay patuloy po nating mararanasan ang kanyang biyaya sa ating mga buhay. Tingnan ho natin ito. Sabi nga pong ganyan ng isang may akda, the greatest need of our times is for people to see that the only real answer for the supply of needs, number one, sino ba po makakatugon ng ating mga pangailangan? Pangalawa, solution of problem, solution sa bawat problema, and the fulfillment of dreams. Pagsasakatuparan po ng ating mga pinapangarap sa buhay ay walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya sabi nga pong ganyan, no, the only real answer, siya po yung sagot sa lahat ng pangangailangan natin sa buhay, solusyon sa bawat problema, pagsasakatuparan ng ating mga pinapangarap sa buhay, ay walang iba kundi si Jesucristo. Sabi nga po ng John chapter 15 verse 5, for without Jesus, you can do nothing. Kaya napakahalaga po yan.
sapagkat sabi nga po, tanging ang Diyos lamang po makakagawa na higit pa sa mga hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na kumikilos po sa atin. At maging si Apostol Pablo, sinabi po niya, dahil kay Kristo, sabi nga, lahat ay magagawa ko dahil sa kay Kristo at dahil sa lakas na kaloob niya sa akin. Yung pangalawa, sabi nga po ganyan is, we must forget the past. Alam po ninyo, katulad nga po ng binasa natin kanina ang sabi nga po ganyan, pinagsisikapan niyang lakaran po yung layunin ng Panginoong Diyos na binigay po sa Kanya. At sinabi din po niya, pangalawa, nililimot ko na ang mga bagay na nasa likuran ko. O sabihin natin sa puntos na ginto, nililimot niya na yung kanyang mga nakaraan. Alam po ninyo, kung mapapansin po natin dito, like example po, katulad nga po ng isang manlalaro po, for example, takbuhan po, no? Kapag sumali po tayo dyan, hindi tayo mananalo kung tuwing lilingon po tayo sa ating mga likuran. Bakit po? Looking back is distracting. Hindi po makakatulong po sa atin ito. Pwedeng ito'y maabala tayo o makagambala po sa atin. Kaya hindi magtatagumpay ang isang tao na laging tumitingin po doon sa kanyang likuran. Kahit na mga magsasaka, kapag nagsasaka po sila kung mapapansin na, tuwid yung kanilang paningin. At kapag tumitingin po sila sa likuran, ay naiiba na po yung kanilang daan. So napakahalaga po dapat tuwid ang paningin natin at dapat focus tayo sa Panginoon. At sabi nga po, kalimutan po natin kung ano man yung ating nakaraan. Alam po ninyo, sabi nga pong ganyan ang salita ng ating Panginoon. Malaki po ang maitutulong po sa atin na kung saan kung ang tingin natin ay nakatingin tayo doon sa gustong ng Diyos na dapat po nating lakaran. Kasi po, kung makikita po natin ay ganito po. Like example, hindi tayo pwedeng mabuhay sa ating nakaraan. At yun po ang katotohanan po doon. Kasi marami po sa nakaraan natin na pwede nating sabihin. Like for example po, yung mga past burden po natin. Nagkaroon tayo ng karamdaman din po. Yung ating mga problema sa ating mga nakaraan. Okay, at sabihin po natin, hindi naman yan ay pwede nating sabihin maging stepping stone po natin para po tayo ay makasulong po dito po sa pangkasalukuyan na ating pong daan na tinatahak. At in fact, kung laging titingin po tayo doon sa ating mga pangyayari doon sa nakaraan po natin, ay pwede pong dumating doon sa point na ito magbigay ng banta po sa atin at magkaroon po tayo ng discouragement na huwag na ho tayo magpatuloy pa sa buhay. At yan po ang isa sa mga paalala po sa atin. At sabi nga pong ganyan, God's intention is that we stop caring for the past. Hindi natin pwede yung dalhin yung nakaraan sa pangkasalukuyan kasi nakaraan na po yun At sabi nga pong ganyan, kahit daw po yung mga isipin po na lamang po natin, meron tayong mga failures sa ating nakaraan. Pwedeng gamitin ito ng dyablo upang, sabi nga po, mabuhay tayo sa nakaraan at hindi tayo makapokus doon sa pangkasalukuyang hakbangin na dapat po natin gawin. Kaya nga po, sabi nga po ganyan, ay kailangan we must forget the past. Kalimutan po natin yung nakaraan. Paano, Pastor, kung sabihin natin, may mga success naman tayo dun sa past natin. Alam ho ninyo, sabi nga po ganyan, kahit may mga success pa po tayo sa past, hindi rin po makakatulong sa atin to. Maaaring pwede natin sabihin, pwede maging stepping stone po natin ito para po itong pangkasalukuyang tinatahak nating daan. Pero alam mo ninyo, pwede magbigay po ito sa atin ng pagmamalaki o kaya naman daw po ay pride. At kapag dumating po tayo sa puntos na ganoon, hindi na po nag-glorify po ang ating Panginoong Diyos. Kasi ang gusto ng Panginoon ay walang mabigyang kalulat yan, kundi siya lamang po. Now, kung yung mga past achievements po natin, kung yung mga past victories po natin, ay magiging stepping stone po natin ito. Sabi nga pong ganyan ay pwedeng mangyari, magmalaki po tayo, no? At pwedeng mangyari na hindi mabigyang kalulat yan ang ating Panginoon. Kasi once ang isang tao nagmalaki, ang nangyayari po, hindi na po nabibigyan kaluwalhatian ang ating Panginoong Jesucristo. At sabi nga pong ganyan, bakit? Sabi po sa Bible, kapag ang isang tao daw po ay merong pride o kaya naman ikapalaluan, yan ang pinaka-worst enemies po
na kung saan sa buhay ng isang tao. At yung past po natin, pwede tayong maging proud dun sa mga success natin, achievements natin. Pwede tayong magmalaki, kaya lamang po, tayo po ay magiging kalaban po ng ating Panginoong Diyos because God hates pride. No? Ayaw po ng Diyos yan. At yung pride na yan, ay darating din po sa punto na kamumuhian din po natin ng ating Panginoong Diyos. Kasi pride will harm, makakasakit po ito sa ating karakter. At hindi ho tayo maging kaaya-aya po, una sa Panginoon at doon sa mga taong nakapaligid po sa atin. Kaya prideful success may make us satisfied. Magiging satisfied ka at dating ka doon sa punto na paano bagang hindi mo na kailangan ng ating Panginoon. At pinaka-worst of all po nito, kapag isang tao po mayroong pride, it robs the glory from God and causes God to work against us. Ibig sabihin, hindi na mabibigyan kaluwalhatian ng Diyos at gayon din po naman, ang Diyos ay magiging laban na po sa atin. Kaya yun po pinapakita ng salita ng Diyos. Kaya nga po sabi po sa Proverbs chapter 8 verse 13, to fear Yahweh is to hate evil. Kaya kung meron kang takot sa Diyos, kamumuhian mo yung masama. Tapos sabi po ni Lord, I hate pride. Kinamumuhian niya yung palalo, arrogance, mapagmalaki, evil behavior, and twisted speech. At gayon din po naman sa Proverbs 16 verse 18, sabi niya, pride is the first step toward destruction. Okay, ang kapaluluan daw po, sana hantong ito sa pagkawasak. At sabi nga po ganyan, yung proud thoughts will lead you to defeat. Ang mapagmataas na kaisipan talagang dadalhin kanya sa pagkatalo. O kaya naman ay sabihin natin, ibabagsak kanya. Pero sinabi po sa Bible, sinabi po sa Bible din po sa James 4, chapter 4, verse 6, sabi niya, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Ibig sabihin, talaga naman po ayaw ng Panginoon na mapagmalaki, pero binibigyan niya ng biyaya ang mga mapagpakumbaba. Kaya po pinapakita po ng Panginoon. Now, kung tayo po ay meron pong sinasabing, sabihin natin po, na dumating dun sa puntos na nakita po natin sa ating mga sarili na para bagang hindi na natin kailangan ng Diyos at ginagamit po natin yung mga past achievement natin, yung ating mga success, pwede ho natin itong hingi ng tawad po sa Panginoong Diyos upang sa ganun po ay makabalik po tayo sa doon sa dapat nating lakaran na inilatag po sa atin ng ating Panginoon. At ang sabi nga pong ganyan, pangako ng ating Panginoong Diyos na kapag tayo lumapit po sa Kanya, tayo Kanyang papatawarin, tayo Kanyang nilinisin, tayo Kanyang gagawing karapat-dapat. At ang sabi ng Biblia, I will forget their sin and never again remember their sin. Sabi nga po ng salita ng Diyos. Hindi niya ito alalahanin pa. Kakalimutan niya yung ating mga kasalanan. Hindi lamang niya tayo papatawarin, kundi palilimutan niya yung mga kasalanan natin upang hindi na ito maging balakid pa sa ating mga buhay. At hindi tatayo ito pagdating ng araw ng paghahatol po na gagawin po ng Diyos sa ating buhay. Dahil inihingi na po natin ito ng tawad sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga po, yan ay pinapakita po ng salita ng Diyos. At yan ay pinakamaganda na dapat po nating makita. Sabi nga pong ganyan, we must forget the past. Now, sabi pong ganyan, meron pong isa nagsabi po ng ganito. Ang wika niya, sabi niya ganyan, life will challenge you to find refuge in the past. Kasi ganun kadalasan nangyayari po, Iniisip natin, magiging kanlungan natin, walang iba kundi yung ating nakaraan. At kung minsan, ay sa mga pinagdadaanan natin, mga pagsubok sa ating buhay, iniisip natin, ito magiging refuge po natin, ang ating nakaraan. Ang sabi pong ganyan, do not be pulled into backward living. Be courageous enough to keep moving forward. So, ang lakad natin dito po sa ating pananampalataya, hindi naman tayo patras kundi pasulong. At sabi ganyan, huwag ho tayong magpadaya. Kailanman hindi tayo makakakuha ng refuge po dun sa ating nakaraan. Sabi nga pong ganyan, sumulong po tayo sa ating pananampalataya sapagkat ito pong ibig ng ating Panginoong Diyos. Yung pangatlo, sabi pong ganyan, yung pangatlo pong hakbangin dito, para tayo po ay, sabi nga po, magawa po natin yung layunin ng Panginoon Kristo, sabi, kailangan daw po we must staying on track in Christian faith. Kasi, katulad ng lagi ko pong sinasabi po, merong daan na inilatag sa atin ng Diyos sa dapat po nating lakaran.
At para makapanatili po tayo sa daan na yon, unang-una po, ang rules dito, ang panuntunan, we must obey spiritual rules laid down in the Word of God. So meron pong alituntunin na dapat po nating sundin. At yan po ay nakatala po sa Biblia. Kaya sabi nga pong ganyan, kung susundin natin yung salita ng Diyos, ay magtatagumpay po tayo. Makakamtan po natin ang buhay na walang hanggan at gagantimpalaan po tayo ng Panginoon. According to 2 Timothy chapter 2 verse 5, no one who is an athlete wins a prize unless he competes according to the rules. Sino bang atleta magwawagi? Sabi nga po ganyan, kung hindi sa susunod sa mga alituntunin. Alam ba ninyo, merong pangyayari po sa Olympic na nanalo siya, no? First place po siya, gold. Kaya lang, napag-alaman na meron siyang isang alituntunin, rules, na hindi niya sinunod. Kaya ang ginawa po, tinanggalan siya ng premyo kasi hindi siya sumunod sa alituntunin. Kaya napakahalaga din po sa harapan ng Panginoong Diyos para makakamtan natin ang kanyang gantimpala, kailangan sumunod po tayo sa alituntuning ibinigay sa atin ng Diyos na nakasaad po sa banal na kasulatan ng ating Panginoon. Kaya nga po sabi po sa Bible ay ganito po, huwag kailanman mahiwalay po ang salita ng Diyos sa buhay natin. Meditate day and night. At kapag ginawa po natin ang lahat ng nasusulat po sa banal na kasulatan, magiging masagana daw po tayo at magkakaroon tayo ng tagumpay sa buhay na ito. Kaya sabi nga po, wag na wag po natin kakalimutan ang Word of God. Yung Bible, acronym po yan. The letter B, basic. I, instruction. B, before. L, living. E, earth. Basic instruction before living earth. Ibig sabihin po, yan po, ibinigay lahat ng Diyos ang kanyang mga alituntunin dyan na dapat po nating lakaran po bago tayo magpaalam sa mundo pong ito. Kapag sunod natin yan, purihin po ang Diyos at magagalak po ang Diyos sa ating buhay. Yung pangalawa, we must imitate only those who imitating Christ. Kasi sa mundong ito, dalawa lang naman makikita natin. Unang-una, ini-imitate nila yung diablo. Yung pangalawa, ini-imitate nila si Jesus Christ. Ano bang pipiliin natin? Sino bang dapat nating tularan? Sino bang dapat nating gayahin? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Sapagkat sabi nga pong ganyan, ito ang nais ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga sila Apostol Pablo at iba pang mga alagad po ng ating Panginoong Kristo, sinasabi po nila ito talagang sabi nila, follow me as I follow Christ. O sino pong ehemplo nila? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, dapat ang sundan natin si Jesus. Huwag tayong sumunod sa tao. Okay? At huwag po natin sundan yung mga lakad ng mga tao, kahit po sabihin na matalino pa ho yan, kahit maraming achievement niya sa buhay na ito, kahit mayaman yan, ay nako, mabibigo po tayo. Sapagkat ang pinakamahalagang halimbawa na tularan natin sa buhay na ito ay walang iba po ang ating Panginoong Jesucristo. Yun lamang po. Kaya nga po, makikita natin yung mga scripture na ito. Sabi niya, 1 Corinthians 11 verse 1, sabi po, follow my example as I follow the example of Jesus Christ. Kaya nga po, yan ay laging pinapaalala po sa atin ni Apostol Pablo. Sabi nga po, sabi rin po sa Philippians chapter 2 verse 17, brothers and sisters, together, follow my example and observe those who live by the pattern we gave you. Kaya nga po, titingnan natin mabuti ito. Yung mga tao nakikita natin sumusunod kay Kristo, nilalakaran yung utos ni Kristo, lakaran din po natin at ang buhay po natin ito ay mapagpapala. Yung pangatlo po, we must be spiritually minded. Dapat isipin po natin mga bagay na nasa langit at hindi yung mga bagay na nasa lupa. Kasi yung mga bagay dito sa lupa, temporary lamang po yan. Pero eternal po, no? Yung sinasabi po mga bagay na nasa langit. At sabi nga pong ganyan, darating ang araw, magpapaalam po tayo sa buhay na ito. Yan po yung katotohanan na hindi ho natin na dapat iwasan. Magpapaalam ko sa buhay na ito, sabi nga pong ganyan, hindi mo pwedeng yakapin ang mundong ito, ni ang mga bagay ng mundong ito. Sapagkat sabi nga pong ganyan, pagdating ang araw na iyon, wala tayong madadala sa buhay, sa kabilang buhay, ni ang ating kayamanan. Kaya mas mahalaga po, ang isip po natin, nasa langit.
Sabi nga po ng Colossians chapter 3 verse 2, set your mind on the things that are above, not on the things that are on the earth. No, hindi sa mga bagay po ng mundong ito. Kaya nga po si Alexander the Great, nung mamatay po siya, sabi niya ganyan, alam natin si Alexander the Great, no, talagang ang dami niyang kayamanan, ang dami niyang nalusob na mga bansa at nagtagumpay siya. Alam naman natin yung panahon noon, kapag nagtatagumpay ka, yung kayamanan na natalo mo ay mapupunta sa iyo. At yung mga tao ay ginagawang mga alipin. So, nung bago po siya mamatay, may habilin po siya. Sabi niya ganyan, mula doon sa lugar na kung saan ay dadalhin yung kanyang kabaong, sabi niya ganyan, ilabas daw yung kanyang mga kamay. At sabi niya ganyan, nagtanong po sa kanya yung kanyang mga alagad, mga kasama niya, bakit kailangan pa ilabas ang kamay? Kasi gusto ko lang ipakita sa mga tao na kahit na napakarami kong kayamanan, sabi niya ganyan, doon sa aking patutunguhan ay hindi ko kayang dalhin ang lahat ng ito. Yun ang purpose, kaya nakalabas yung kanyang kamay sa kabaong, ipinakita wala siyang daladala. Pero yung kanyang mga kayamanan, nandun, nakahambalang po doon sa kanyang daraanan. Kaya yun ay pinapakita po na kung saan po, kung ano mga bagay sa mundong ito, pagdating ng araw na yaon na itinakda ng Diyos, wala ho talaga tayong madadala. Kaya pinakamahalaga, ang puso po natin ay nasa Panginoong Diyos, sapagkat yun pong ibig ng ating Panginoon. Kaya nga po, yan ay isa sa mga aral na ipinapakita po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, dito po sa ipinapakita po ng Word of God, 3 bagay lamang po ang dapat po nating alalahanin dito. Unang-una, huwag nating aalisin ang focus natin kay Jesus Christ, anumang pagsubok ang dumating sa atin. May problema man, may kasakitan man, kahit na ano, huwag ho tayong aalis po sa ating Panginoon. Focus lamang po tayo kay Jesus. At sabi nga pong ganyan, siya yung pinaka-author and finisher of our faith. At ganoon din po naman, pangalawa, ay kailangan po, mga kapatid, kalimutan natin yung ating nakaraan. Hindi natin yan pwedeng dalhin sa pangkasalukuyan. Mahalaga, meron tayong mga past victories, past success, pero dito po sa pangkasalukuyan, bibigyan tayo ng Panginoon ng bagong success, bagong mga victory sa buhay na ito. Okay? Kaya we must forget the past. At yung pangatlo, stay on the track in Christian faith. Kung ano man ang inilatag sa atin ng Diyos na dapat nating lakaran, sundin natin yung kanyang palatuntunan, yung kanyang alituntunin, at tayo po'y magtatagumpay po sa buhay na ito. Kaya na po, sabi nga po sa Hebrew, chapter 10, verse 23, let us hold tightly, okay, panghawakan natin mabuti ito without wavering to the hope we affirm. Okay? Sabi niya, for God can be trusted to keep His promise. So wag ho tayong susuko sapagkat tunay na mangyayari po kung ano man yung inaasahan po natin patungkol po sa ating Panginoon. At sabi nga po, dahil ang Diyos ang nangako sa atin, tiyak yun. Diyos ang nangako, hindi niya sisirain, tutuparin niya ang lahat ng kanyang sinabi. Okay? Kaya mahalaga po yun. Kailangan po, yung goal natin ngayon ay yung goal ng Panginoong Hesukristo. Meron kang plano, dapat isang tabi yung plano natin. Mahalaga ang plano pa rin ng Panginoon. Meron kang layunin, dapat kunin natin yung layunin ni Kristo, maging pangunahin po natin sa buhay na ito at ang Panginoong Diyos pagpapalain po niya tayo. Tayo po'y manalangin sa Diyos. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa gabing ito sa iyong kabutihan po sa amin. Dalangin namin, O Diyos, sa bawat salita na aming narinig, naway isabuhay namin po ang lahat ng ito. Tulungan at patnubayan niyo po kami ng Espiritu Santo at kasabay din po nito, O Diyos, ay patuloy po namin inilalapit sa iyo yung mga prayer request po namin, Lord. Kayo po ang patuloy na tumugon sa aming mga kahilingang panalangin. Lalong-lalo na, Panginoon, yung mga kapatid namin na mayroong karamdaman sa mga oras na ito, po, Lord, patuloy niyo po silang abutin. Continue, we pray, Father God, kay Ann, Lord Jesus, kay Mami, kay Kuya Gorio, Panginoon, at sa mga kapatid namin sa Jewish Dwelling House Church, kaya din po, Panginoon, sa Victorious Church in Christ, at mga kapatid namin sa Diva sa Japan, Lord,
At iba pa namin mga kapatid, Panginoong Diyos, na nakikinig sa mga oras na ito, na meron pong karamdaman, I pray abutin niyo po sila, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, sa pamamagitan ng iyong kagalingan. Katulad na yung sinabi, ikaw ang aming dakilang manggagamot, at sa pamamagitan ng latay ni Jesus, at sa pamamagitan ng kanyang dugo, Lord God, sila'y nagsigaling, kami nagsigaling na po, Panginoon, sa aming mga karamdaman. Kaya Lord, hinahawakan namin ang iyong mga pangako at pangako ng iyong mga salita po sa amin. Maraming pong salamat. At kasabay din po nito, Lord God, patuloy po namin itinataas sa iyo, si Ami, Lord God, yung kanyang prayer request sa iyo, i-grant niyo po, Panginoon, yung desire ng kanyang puso, Panginoon, na ikaw, God, ang tumugon sa kanyang prayer request, Lord God, at kayo, Panginoon, patuloy na kumilos, Panginoon, sa lahat ng ito. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng ito, O Diyos. At kasabay din po nito, Panginoon, pagpalain din po ninyo ang lahat ng inyong mga anak na nakinig po sa oras na ito, at dalangin namin ang patnubay ng Espiritu Santo sa kanilang mabuhay. O Ama, maraming pong salamat. At minsan pa sa bawat prayer request namin, Lord, katulad yung sinabi sa amin, manampalataya kaming natanggap namin ang lahat ng ito, tunay matatanggap nga po namin. Maraming po salamat. Igawad po ninyo sa amin ang iyong bendisyon at pagpapala. O yung pagpalain ng buhay ng iyong mga anak at ingatan ng bawat isa, yung pagpalain ng bawat sambahin ng bawat isa, ingatan at iligtas, pagpalain ng mga trabaho, negosyo, pinagkakitaan ng iyong mga anak, ibuhos yung masaganang pagpapalasuk at walang kalagyan, aming tinatanggap ang lahat ng ito. Maraming pong salamat sa inyo, ang pagpapala ni Kristo Jesus, pag-ibig ng Ama, at pag-isa sa banal na Espiritu Santo. Amen. God bless you po, at magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin po ang Diyos.